SSS Loan Renewal. Pwede pa bang mag-loan ng panibago sa SSS kung may existing kang loan o may binabayaran pang loan sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para sa tanong na pwede pa ba akong magkaroon ng panibagong loan sa SSS kung meron pa akong kasalukuyang loan sa kanila? Katulad sa SSS account na ito, kapag pumunta tayo sa inquiry and then loan info, makikita sa bandang baba yung mga nakaraang loan at yung kasalukuyang loan. Katulad nito, ito yung active, bali na loan to last year. Click ko lang to. Oops, na-log out lang tayo. Mag-login ako very quick para makapunta ulit doon. Pumunta lang sa inquiry, loan info. Pwede nyo rin itong i-access gamit yung phone nyo. Basta pumunta lang sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. At balik tayo dito. Ito yung existing or active na loan. Pag nag-scroll down ako, ito na yung nababayad ko. At may iba pa ako natitira kasi ang total loan amount o yung inutang ko sa SSS ay nasa 26,000 pesos. So ang tanong is, pwede pa ba akong mag-loan? Pwede naman, yun nga lang may requirements si SSS. Kailangan matapos mo muna yung at least 50% or mahulugan mo na, mabayaran mo na yung kalahati ng inutang mo. At dapat natapos mo na din yung kalahati ng term. Ibig sabihin, kadalasan merong 2 years or 24 months para hulugan yung utang natin sa SSS. So kung ang kalahati ng 24 months ay 12 months or 1 year, dapat natapos na yung 1 year at nabayaran mo na rin yung at least kalahati ng utang mo sa SSS. Ipakita ko yung sample niyan dito sa account. Dito, may natitira pang 14,900. Clearly, lagpas pa sa kalahati yung natitira, ibig sabihin hindi tayo makakapag-loan pa. Balik tayo dito sa bandang taas, merong loans. Bali kung gusto nyong mag-loan or gusto nyong subukan kung pwede na ba kayo, pumunta lang dito at mag-apply ulit ng salary loan. Eto, magkakaroon ng error na ang renewal niya ay sa May 2024 pa kasi kailangan hintayin yung 12 months after nung initial loan ko o yung kalahati ng kabuuang installment months which is 24 months. At dito ngayon mag-uumpisa sa May 2024. Ngayon kasi ay June na. So, ibig sabihin kahit nakakalahati na ako na nahulugan ko na yung 12 months, hindi pa rin pwede kasi dapat yung natitira ko pang utang ay less than 13,000 na lang. Ang inutang ko kasi sa SSS ay nasa 26,000. So, kung ang matitirang utang ko na lang sa kanila ay less than 13,000 at atapos na yung 12 months kong hulog, pwede na akong mag-loan ulit sa kanila. So, apply lang ako ng salary loan dito at hindi ko na dapat makita tong error na to. At kung sakali nga na pwede na pala ako, nahulugan ko na yung kalahati ng utang ko at nakalagpas na rin ako ng kalahati ng term, pwede na ulit ako mag-apply ng salary loan. Kailangan niya ng SSS online account dyan. Pumunta lang sa loan at apply for salary loan. From here, pwede nang mag-proceed kung wala kayong makikitang error at makikita nyo rin dito kung magkano ba yung loanable amount. Ito yung maximum at pwede naman piliin yung mas mababa dito. At sundin lang yung mga next step para makapag-loan. And from there, hintayin nyo na yung pera doon sa disbursement account ninyo after ma-approve yung SSS loan ninyo. So, yun yung mga kondisyon, hintayin matapos yung kalahati ng term at kailangan din matapos o mahulugan na yung kalahati ng utang sa SSS. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!